Wow, napakagandang lugar po. Wow, grabe. Ito yung New Zealand. Napakaganda ng lugar, oh. Grabe. Grabe, parang napakasarap. Oh, ang lalim. Wow, sila kuya tuwang-tuwa. Ang daming mga baka. Mas marami pa nga doon baka sa New Zealand kaysa tao. Napakaganda naman ang lugar na to. Wow. Kahanga-hanga ang Diyos. Kahanga-hanga ang nilikha ng Diyos. Nawa, hindi lang yung kagandahan na makita nila, kundi makita po nila, mga kababayan, yung Diyos na gumawa nitong tubig, ng mga kabundukan, ng mga kapatagan, ng karagatan, ng mga bukal, no? Mga kapatid, mga kababayan, walang iba tayong hangaan kundi ang Diyos. Ang kalangitan ng mga bituin, araw, buwan, ang gumawa ang Diyos, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya Genesis chapter 1 verse 1, no? So verse 2. So siya ang lumikha ng langit at lupa. Awit 24 verse 1. Lahat ng narito sa mundo, ang may-ari si Yahweh. No? Kaya, mga kapatid, napakaganda. So, kung gaano kaganda ang nilikha ng Diyos, mas napakaganda ng Diyos. Siya ay napakalaki. Kung napakalawak ang nakita natin planeta, no? Sa buong daigdig, napakalaki ng planetang Earth na ating tinitirhan, mas malaki ang gumawa. Mas napakalaki ng Diyos. Siya ay walang katulad. Siya ay walang kapantay. No? Kaya dapat talagang siya lamang ang kilalanin ng tao sa buong daigdig. Siya lamang dapat katakutan, igalang, sambahin at parangalan ng lahat ng tao. Sapagkat walang ibang makakatulad sa ating Diyos sa mundong ito. No? Kung paano nakikita nyo ang kagandahan ng daigdig na ito sa isang bansa, sa isang lugar, wala pong makakatulad sa kapangyarihan ng ating Diyos. Grabe, napakaganda. Purihin ang ating Diyos magpakailan-kailan pa man. Kahanga-hanga siya, wala siyang katulad. Oo, ang mga tao nag-develop niyan. Dinevelop ng mga tao yan, pinaganda, ginawang resort, ginawang pasyalan. Pero ang Diyos po ang gumawa ng kabundukan, ang Diyos po ang gumawa ng karagatan, mga bukal. Siya ang gumawa ng lahat ng yan. Kaya siya ang karapat-dapat nating purihin. Siya ang lumikha ng mga hayop, mga baka, kalabaw, kambing, tupa. Siya ang lahat ang gumawa niyan. Mga ibon. Siya lahat. Kaya karapat-dapat nating purihin at parangalan ng Diyos. Dahil sa siya ay kahanga-hanga at siya ay walang katulad na Diyos. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Mga kababayan, kaya nawa, huwag lang tayong humanga sa napakagandang lugar, pasyalan, nagsiswimming ang mga tao sa napakalinis na ilog, swimming pool. Huwag lang tayong humanga doon. Humanga po tayo sa lumikha ng langit at lupa. Walang iba, ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoon Jesucristo, na siyang lumikha ng langit at lupa. Di ba? Kaya sabi nga sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, na sa simula naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, no? At walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya walang ibang lumikha ng langit at lupa, ang ating Diyos. In the name of our Lord Jesus Christ. Napakaganda. Glory to God. Salamat po sa inyong panonood, at kung nagustuhan nyo po, paki-share, paki-subscribe, at paki-like sa aking video. Maraming salamat po. To God be all the glory.